Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, nilantad ang CCTV sa naging putukan sa Senado. Pardon ni Robin, pwedeng bawiin. At video ni Cayetano, bistado. Ganito pala sila, kaabusado. Grabe mga kaibigan, kahit anong pilit baluktutin ng grupong Cayetano itong mga pangyayari, abay lalabas pa din ang katotohanan. Unang sinabi ni Aplaska, wala daw CCTV. Pero nang biglang naglabasan ng mga screenshots, abay biglang binawi ang sinabi at nasa PNP na daw ang CCTV. Hindi naman big deal sa taong bayan ang putukan sa Senado kasi naman halatang scripted. Ang gustong makita ng publiko ay yung kuha sa CCTV kung paano umiskapo ang isang puganteng bato kasama si Senador Robin na posibleng maharap sa patong-patong na kaso at nanganganib umano na bawiin ang pardon. At video ni Cayetano, bistado. Ganito pala talaga sila, kaabusado. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. May CCTV pala sa nangyaring putukan sa Senado. Pero yung pag-iskapo ni Bato, wala. Pakinggan po natin to. Sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad sa May 13 shooting incident sa Senado, nakakuha ang Billionaire News Channel ng mga dokumentong posibleng makapagpatunay na mayroong CCTV footages na maaaring magbigay linaw sa totoong nangyari noong Miyerkules. Una na kasing sinabi ni suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska sa isang radio interview nitong Biyernes na wala silang mahanap na CCTV sa area kung saan umano nakaposisyon ng mga tauhan ng OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng putukan. Anya pa, buntot lang daw ng kanilang tactical personnel ang nahagip ng CCTV. Pero sa mga larawang eksklusibong nakuha ng BNC na screenshots ng isang video camera sa loob ng Senado, tila kitang-kita ang pwesto ng OSAA at Philippine Marines sa area kung saan naganap ang putukan. Hagip dito ang mismong pinto na tinukoy ni Aplaska kung saan niya umano kinumpronta ang NBI agents na nakita niyang nakapwesto sa labas. 7:46 PM ang nakasaad na timestamp ng footage. Ito rin ang oras kung kailan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Eksklusibo ring nakuha ng BNC ang mga larawang mula naman sa video camera na nasa labas kung saan umano nakapwesto ang mga ahente ng NBI. Tinukoy din sa mga larawan kung saan nakatayo ang individual sa bahagi ng lugar na nagdudugtong sa GSIS at Senate Building. Una nang sinabi ni Aplaska sa Facebook livestream ni Senator Jinggoy Estrada noong Miyerkules kung saan niya nakita ang NBI agents. Nasa lens po kasi, malapit na sa ano natin, sa exit natin. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha po tayo. Itago niyo yung CCTV. Ang mga CCTV footage na ito ay may certification na pirmado mismo ni Aplaska at ng Senate Integrated Electronics and Technical Section. Naisumite na rin umano ito sa PNP. Samantala sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV pero tinanggihan umano ito. Una na niyang pinatawan ng 6-month preventive suspension si Aplaska dahil sa nangyaring barilan. So malinaw mga kaibigan na may CCTV sa nangyaring putukan sa Senado at hawak na daw ito ng PNP. Kung hindi pa nagsilabasan yung mga screenshots mga kaibigan, siguro paninindigan nila na walang kuhang CCTV dyan sa naging putukan dyan sa Senado. Sabi nga ni Jinggoy mga kaibigan, itago ang CCTV. Pero bakit mga kaibigan, yung subpina ni Ombudsman Rimulya ni-reject ng Senado? Ano bang tinatago nitong Cayetano? 'Di ba? Yung pagtakbo ni Bato ang bilis niyong ipakita sa publiko kahit na nagkadapa-dapa na. 'Di ba mga kaibigan? Tapos yung pag-eskapo naman ni Bato kasama o di umano ni Robin, biglang walang CCTV. Halatang halata eh. Kaya naman mga kaibigan, may matinding birada si Attorney Bueno. Mukhang rekta agad eh, dito kay Senador Bigote. Ito po yung post ni Attorney Bueno mga kaibigan. Ayon po kay Attorney Bueno, and I quote, ang absolute pardon mo ay hindi ibig sabihin na forever. Ang yabang mo masyado umasta. Baka akala mo ang presidential pardon ay hindi na pwedeng bawiin. Mag-isip ka ulit. Kung ang pardon ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o maling impormasyon, mawawalan ito ng bisa. Ang anumang pandaraya ay nagpapawalang bisa sa lahat.
Ang pardon na nakuha sa pagsisinungaling ay itinuturing na walang bisa sa harap ng batas. Ang resulta, balik kulungan para tapusin ang orihinal na parusa. Ang katarungan ay hindi lang tungkol sa pirma sa papel, ito ay tungkol sa katotohanan sa likod ng paghingi ng tawad. Grabe naman kasi, di ba mga kaibigan, yung kakapalan ng muka, tapos magtatago sa galawang Bonifacio. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na bawiin ang pardon ni Robin Padilla? Lalo na kung ito ay nakuha lamang sa isang pandaraya. Kasi naman mga kaibigan, mantakin nyo, binigyan ng Estado ng absolute pardon si Senator Robin Padilla. Pero para sa kanya, utang na loob niya ata ito kay Digong at sa pamilya Duterte. Siyempre, no wonder naman mga kaibigan. Yun naman ang lagi niya sinasabi. Di ba? Sabi nga niya, kahit sunugin daw siya, mangangamoy Duterte. Bulok na mindset mga kaibigan. Di ba? Para sa kaalaman lang po ng nakakarami at sa ating lahat, nang pinirmahan ni Rodrigo Duterte ang absolute pardon nitong si Robin Padilla noong 2016. Ginawa niya yon mga kaibigan sa kapasidad niya bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, bilang kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po si Rodrigo Duterte ang may gusto nun. Gusto po ng taong bayan, di ba? Pinatawad itong si Robin Padilla. Hindi iyon personal na regalo ni Duterte. Di ba? Kaya nga mga kaibigan, ang tunay na nagpatawad kay Robin Padilla ay ang taong bayan. Kaya dapat ang utang na loob niya ay dapat nasa konstitusyon at sa publiko. Hindi sa apelyido na nagpirma. Di ba mga kaibigan? Hindi si Duterte ang nagpapasweldo buwan-buwan dito kay Robin, kundi ang taong bayan. Pero anong ginagawa mga kaibigan? Kung totoo mang tinakas, kasama niyang ipinoga itong si Bato. Abay ginagamit ang kapangyarihan ng Senado para maging protektor ng mga tinutugis ng hustisya. 'Di ba? Sana naman Senador Robin, maalala mo. Nangako-ngako ka sa harap ng Biblia at ng bandila na ipagtatanggol mo at susundin ang mga batas ng Pilipinas. Wala naman sigurong nakasulat diyan sa sinumpaan mo na ipagtatanggol mo si Duterte, ang pamilya Duterte o si Bato kapag tinutugis sila ng batas. Tulad na lamang nito mga kaibigan, si Cayetano. Yan. Araw-araw na ata nagla-livestream kung ano-anong kwento ang pinapakalat, hindi na nahiya. Di ba? Todo depensa sa mga kaalyado. Wala daw silang alam sa gulo. Ayaw namang ibigay ang CCTV sa ombudsman. Hindi nga daw papayag na isuspinde si Aplaska. Pinapakalat pa niya mga kaibigan. Gusto daw agad siyang patalsikin sa pwesto. Samantalang solid daw ang kanyang suporta ng mga Pilipino dahil matibay daw ang kanyang prinsipyo. Talaga, kaya naman heto matinding buwelta ni former Secretary Ronald Llamas. Ang tindi po nito, oo. Pinagtatawanan tayo ng mundo. Talagang we were making a spectacle out of ourselves. At least yung Senado natin. Dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay kasing walang hiya nitong mga senador na ito. Ano yan? Separate republic ba yan? May sariling private army, may sariling batas, may sariling konstitusyon. No? Ano ang tingin ba nila sa mga sarili nila? Diba? Grabe, no? At galit na galit ang mga tao. Dito kay Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano. Parang hindi pa nila nararamdaman yung galit na yan At ngayon, tingin ko, dagdag pa yan. Ba't tayo nilalabas yung CCTV? Kaya nga. Akala ko ba wala naman silang tinatago? Diba? Tapos sabi ni Jinggoy, nung sumisigaw siya, itago ang CCTV, itago ang CCTV. Gusto lang naman daw niya i-secure. No? Saan niya sinecure? Sa Inidoro? No? Kaya ngayon, lalong nasususpecha ang mga tao. Kaya dapat talaga, attorney, kalusin na itong mga to. No? Sobra na. Bakit? Yung kanya bang pag-oust kay Senate President Soto, hindi ba yan plot? Ito yung problema kay Ambassador of Jesus Christ, masyadong ipokrito Diba? Para siyang biktima. Biktima siya ng isang plot para palitan. Diba yun yung ginawa niya last Monday? Diba? Grabe naman yung kapal ng mukha nito.
Diba? Tapos padasal-dasal pa. Hindi ko alam kung kanino siya nagdadasal. Tapos marami daw walang tiwala sa kanya, pero ang Diyos daw may tiwala sa kanya. Sino bang Diyos yung kanyang nire-refer? Kilala mo ba? Tapos ito pang si Alan Peter, nakita mo yung kanyang press con kahapon? Nasa likod niya, Psalm number 23. No? Though I walk in the valley of the shadow of death. Yung kanyang, meron pa siyang pagganong-ganon no? Parang, naghihiyaw Yung press ko niya na isang araw, the Senate is under attack! The Senate is under attack! Hindi niyo ba alam na nangangali ba mga buhay niyo? Pinagalitan pa yung yung media. No? Yung media yung nandun sa labas, nandun sa koridor habang nagpuputukan. Siya nasa isang kwarto, kumakain. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi ni former Secretary Ronald Llamas, nakakakilabot. Panay quote ng mga Bible verses mga kaibigan, itong si Cayetano. Pero mga kaibigan, yung sinusuportahan niyang presidente na si Duterte, hindi nga naniniwala sa Diyos Pinagmumura pa nga, di ba mga kaibigan? Tapos isang mamamatay na tao yung sinusuportahan niya. Puro kabaligtaran mga kaibigan, tulad na lamang nitong kumakalat na video sa Senado mga kaibigan kung saan grabe ang pagiging abusado. Tingnan niyo po ito. Pagpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Pagpapakamatay ako para sa iyo. Kaya ano yung say mo? Bakit mo lang sa Senate para hindi makalabas? Umupo ka na, hindi ka pa gumalaw Paano mo itasara? Hindi ka naman magalaw. Kaya trato mo O, di ba mga kaibigan, boses po yan ni Bato at ni Cayetano. Ganyan po sila Ganyan yung po nila pinahiya, pinagalitan si General Samonte bago sibakin at ipalit si Aplaska. Pero mga kaibigan, sa tingin ko hindi naman ata siya sinibak Inunahan niya na, nag-resign dahil nga sobrang pamamahiya ni Cayetano. Kita nyo yun mga kaibigan? Tapos tignan nyo yung pagkadismaya ni Tito Sen dito. Nakaharap siya sa isang liderato ng demonyo mga kaibigan. Si IDG ang nag-issue. Marami nangyayari ba outside pa? Di ba mga kaibigan? Grabe, di ba? Ramdam nyo, kita nyo sa expression ni Tito Sen, nakakadismaya at nakakagalit. Diba? Kitang-kita sa itsura ni Tito Sen. Nakakahiya talaga ang liderato ni Cayetano. Lahat na ata ng kabulukan, maiisip mo dito sa grupo ni Cayetano mga kaibigan. Nakakahiya talaga. Tuloy po natin to. Sa leadership ni Alan Peter Cayetano, lalong dumausdos pababa. Di ba? Ang doble yung approval rating ng Congress sa Senado. Dati, lagi mas mataas ang Senado sa Congress. Ngayon, Congress pa ang mas mataas. Halos doble yung approval rating at saka tiwala ng mga tao sa Kongreso kesa sa Senado. Hindi yan nangyayari before. At tingin ko, patuloy pa yung bababa dahil dito sa pamumuno ni Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, na sabi niya kahapon ay siya daw ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Imagine mo yun. Anong problema nitong taong ito? Invoke ng Diyos. Totoo. Di ba may problema yan? Kung ikaw ay isang senador na miyembro ng mayorya ngayon at nakita mo yung mga nangyari na pambababoy sa iyong institusyon, kahit papano naman, kahit kaunti lang ang iyong paninindigan, integridad o prinsipyo, mahihiya ka naman ng sobra. Unless, sobra ka ng walang hiya. Katulad ng mga DDS senators. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Kaya nga nagsama-sama 'yan Pero sana lang, Sana lang may natitira pa sila kahit konti lang, nakahihiyan at konsensya man lang, 'di ba? Dapuan sila, 'di ba mga kaibigan? Ng kaputian. Hindi yung puro kabulukan, kademonyohan yung nasa loob ng katawan nila, 'di ba? Kinain na sila ng sistema. Sistemang bulok. Kaya sana lang talaga palitan na agad itong si Cayetano. Wala nang tiwala ang nakakarami sa nakakahiyang liderato tulad ni Cayetano dyan sa Senado.
Sino po kasing tanga, di ba mga kaibigan, ang maniniwala sa kanila na sila daw ay patas pagdating sa impeachment ng kanilang amo na si VP Sara Duterte? Mga ungas mga kaibigan, di ba? Hindi po kami pinanganak kahapon at lalong hindi po kami bobo na kaya nyong paikutin. Akala nyo naman talaga mapapaniwala ninyo ang publiko sa mga ganyang kadramahan ninyo? Pag-eskapo ni Bato, wala kayong alam? Aba matindi. Tapos yung pagpapalit liderato, hindi daw dahilan sa impeachment ni Sara Duterte, ibang klase. Siguro, kaya nyong utuin yung mga gullible na DDS. Pero sa mata ng nakakaraming publiko, abay kitang-kita ho, nakakahiya na po ang liderato ni Kawatano. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.